So, yun guys, good morning, happy Saturday. So, Tito Tom here. Today, papunta tayo sa rooftop. Magkwentuhan tayo guys, tungkol dun sa, hindi na siya bagong alaga pero dahil bago siya sa channel natin, pagkwentuhan na natin. So, tungkol to guys dun sa alaga na, before ko pasukin yung aquascaping and fish keeping, sila talaga yung gusto kong alagaan nung una. So, nag-research ako tungkol sa kanila, kung paano sila alagaan. So, nung una, medyo, sorry guys, hinihingal pa ako kasi sobrang init dito sa roof deck. Kasi kung makikita nyo yung bubong namin sa roof deck, wala siyang insulation, Kaya parang nasa loob ka ng oven. So, ayun guys, Babe. So, ito sila guys, nandito sila. So, papakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa to. Napakasimple lang, Kayang-kaya nyong gawin yan. Siguro kahit high school, kaya yan So, hindi naman siya ganun kahirap gawin. So, ito siya guys, Kita nyo ba sila? Ayan. So, ano sila guys? Box turtle. So, yun guys, mga box turtle sila, So, usually ang ID sa kanila sa mga pet store or sa fish store, ay Malayan box turtle. Pero according sa source natin, so big thanks kay Talk PH, kasi siya yung nagbigay sa atin ng napakamahalagang information tungkol sa box turtle na tinitinda sa mga pet store, So yun guys, ang tamang ID niya daw is Wolsian box turtle, So pwede siyang tawaging Malayan box, dahil subspecies lang naman daw ang pinagkaiba nila, So, yung Amboinensis amboinacoora and Camaroma. So, ayun. Nung una guys, ito talaga yung gusto kong alagaan. So, nag-research muna ako paano sila alagaan, ano yung tank size nila, paano yung filtration nila, at yung proper setup para sa kanila, So, nung una, medyo nagdalawang isip ako kasi according dun sa napanood ko, na example, meron kang fish tank, tapos doon mo siya ilalagay. So ngayon, alam naman natin na yung mga turtle, kailangan nila mag-bask, yung basking sa araw. Kasi nakakatulong yung para mapatibay yung shell nila. Tapos, nung una, nakita ko na kailangan pala, pagpapakainin mo daw, meron parang dalawang klase na way pagpapakainin mo sila. So, ayun. Yung una, ang ginagawa niya daw, kukuha siya ng basin, tapos lalagyan niya ng tubig, tapos doon niya papakainin, Tapos, hintayin nyo rin din doon dumumi yung turtle, para hindi na siya dudumi doon sa main tank niya, Kasi napakadumi ng turtle kapag nag-poop sila, Kaya parang ang lakas niya dumumi sa tubig. Tapos yung iba naman, maganda yung filtration, tapos doon na rin sila nag-feed sa mismong turtle tank nila, So, naisip ko kasi, pareho, baka parang mahirap yung maintenance nung una. Ngayon, mas lalo na yung pangalawa kasi nga yung oras natin medyo limited lang. So, naisip ko, baka hindi ko kayanin yung pag-maintain sa kanila. Kasi kung everyday, feeding, lalagay mo sa basin, tapos papakainin mo, hintayin mo pa mag-poop, tapos babalik mo na naman siya, tapos ibibilad mo sa araw. So, yun, parang napaka-hassle. Kaya parang hindi ako nagtuloy sa pag-keep ng turtle, So, ayun, after 3 years dito sa aquascaping hobby natin, so, nag-decide na ako na subukan ko kahit isa or dalawa lang, So, ayun, sinubukan ko, hindi naman pala siya ganun kasela, Kasi in terms of water, hindi mo naman kailangan ng stock water, hindi mo kailangan ng sobrang walang chlorine, kasi hindi naman pala sila sensitive sa chlorine according sa mga sources natin, Ngayon, nandito sila sa roof deck. Nung una, nasa kwarto sila. Tapos, napansin ko guys sa mga Wolsian box turtle, hindi sila masyadong mahilig sa tutok na araw, hindi tulad ng red-eared slider, na pagong. Ngayon, pwede mo silang lagyan ng option na yung example, ito yung enclosure nila. So, yung side na to, shaded, tapos yung side na to, tinatamaan ng araw. So, bigyan mo na lang sila ng option na kung saan nila gusto, kung gusto ba nilang mag-bask or ayaw nila.
Tapos, ayun, in terms of init naman, kasi yun din yung unang tanong ko. In terms of init, mainit dito sa roof deck ako. So, okay lang ba sa mga pagong na sobrang init? So, na-realize ko din na, oo nga naman, may tubig naman, may part na may tubig, and then may part na basking area na dry, no? So, kung mainitan man sila, pwede sila lumubog sa tubig. So, option nila yon, no? Kung mainit masyado yung temperature pag wala sila sa tubig, lulubog lang sila, no? So, yun, napakasimple lang din nung kasagutan dun sa tanong ko. So, yun guys, konting commercial break, no? Meron pala tayong isa pang tip at kaalaman na i-share para dun sa mga alaga nating reptile, no? So, sa bearded dragon, iguana, tortoises, or even sa turtle, feeling ko kasi magbe-benefit din yung mga turtles natin dito, hindi lang yung ibang reptiles, no? So ngayon, pag-usapan natin is guys yung UVA, UVB at UVC. Ano ba yung mga benefits nila, no, na ibibigay sa mga alagang reptiles, no? Tapos ayun, saan ba sila galing? So galing sila sa sunlight, no? Yung mga benefits na binibigay ng araw sa atin, no? Ngayon, pag-usapan natin yung UVA. Ano ba siya? Yung UVA, according kay Kuya Ron ng ZNB Exotics, no? Maraming salamat Kuya Ron sa magandang alaman na to, na pwede rin nating ma-share sa mga nagbabalak mag-alaga ng reptiles at ayun, gustong mag-start sa hobby na yon, no? So UVA guys, yung heat na yon, siya yung tumutulong para sa digestion ng mga alagang reptiles, no? So kapag kumain sila, kailangan nila ng heat source na UVA para matunawan, no? So yun, ganun lang kasimple guys, no? UVB naman guys is ito naman yung kailangan nila. Kasi nag-i-intake sila ng calcium, no? So, like, yung iba kumakain ng mga eggshells, yung iba naman kasama na sa food yung calcium, no? So, para ma-convert siya into vitamin D3, so, kailangan nila ng UVB. Yun yung nagko-convert nung calcium into vitamin D3, no? Para hindi sila magka-problema doon sa mga scales, doon sa shell, no? So, ayun. Ganun lang din kasimple, guys, yung explanation sa UVB. Sa UVC naman, guys, siya naman yung ultraviolet na kayang magpatay ng bacteria or ng germs, no? So kung nagkakaroon ng bacteria, no, yung 'di ba yung karaniwan ginagawa natin, binibilad natin yung isang bagay sa araw para mamatay yung bacteria. So yun yung silbi ng UVC, no? So kung meron mang nag-build up na bacteria dun sa enclosure or dun sa pond, no? So napapatay siya ng UVC. So yun lang guys, no? So yun guys, no, ang benefit ng nasa outdoor setup ka at gumagamit ka ng natural sunlight, no. Malaki ang natipid mo sa kuryente, tapos mas maganda pa ang naitutulong niya para dun sa mga alaga nating reptiles. Una ko siyang nakuha, tapos sabi ko try ko lang, no. So sobrang cute pagka feeding time, sobrang kulit niya, no. Talagang nagpa-plop-plop siya sa salamin kapag feeding time na. So ayun guys, no, meron din akong i-share sa inyo na isa pang turtle, eto na. Siya naman si Georgie. Susumba natin. Ayaw Basta yan si Georgie. So yun guys, na si Georgie, nung nakuha ko siya, medyo hindi okay yung condition niya, no. Hindi ko nasasabihin kung saang pet store, pero ayun nga, kasi ano to nung nabili ko siya, siya na lang mismo yung natitirang nag-iisang turtle dun sa store na yon. So naisip ko na kunin ko na siya para dalawa. Gusto ko sana tatlong turtle. Kasi kung napapansin nyo, Shelly, Georgie, and Missy na lang yung kulang, no? Si Missy, tatlo silang magkakapatid na kung kilala nyo si Sheldon, no? Sheldon Cooper sa Big Bang Theory, no? So yung Young Sheldon na movie, so ayun, silang tatlong magkakapatid, Shelly, Georgie, and Missy, no? So, ayun, nung nakuha ko si Georgie, guys, hindi siya katulad ni Shelly nung una ko nabili na sobrang active. Ngayon, siya wala talaga, sobrang tamlay niya. Ang naisip ko naman, kasi madalas kong makita sa event yung store na yon, so naisip ko lagi ko itong nakikita doon. So, baka naguluhan na yung turtle sa mga paglipat-lipat ng lugar, tapos yung temperature may mainit, tapos dun sa store nila is naka-aircon, tapos yun siguro nagka-problema na siya, no. So naisip ko noon ibabalik ko ba, pero naisip ko i-keep ko na lang, no, kasi baka pag binalik ko
along the way sa biyahe, lalong may stress, baka matuluyan. So, yun, kinuha ko na rin yung opportunity para matuto at para magkaroon din ako ng experience paano gamutin yung mga ganong klase ng sakit ng pagong, no. So, according ulit sa sources natin kay Turtok PH, no, baka mayroon siyang respiratory disease. Kasi sinubukan ko siya, guys, na ilubog. Usually, alam natin na yung turtle, kapag ka nilubog sa tubig, kaya nilang lumutang tapos maharot sila. Pero siya, saglit na saglit pa lang, no, lumulubog na siya, parang hindi niya na kayang lumangoy ng matagal. So, possible, meron nga siyang problema sa breathing niya, no. Ngayon, pinausap ko ngayon si Turtok, no, nagtanong tayo sa kanya, paano yung pwede nating gawin, no, para naman mapagaling natin siya. So, ang unang-unang advice niya sa atin, mag-dry duck method tayo, no. So, ano ba yung dry duck method, guys? So, pinagawa niya sa atin, bumili tayo ng electrolyte, no. Yung electrolyte, guys, nilagay ko siya sa ganito. Tapos, mababang tubig lang. Tapos, dinisolve natin yung electrolyte sa water and then, warm water yon, guys. Warm water and then yung electrolyte, i-dissolve natin yon. And then, ilalagay natin siya dito for the whole day. Tapos, pagdating naman ng gabi, ang gagawin natin is yung dry duck, no. So, iaalis natin siya dun sa tubig. Tapos, lalagyan natin siya ng ilaw, na yung ilaw ay nagpo-produce ng enough heat na hindi naman ganun kainit para matuyo siya. So, sa pagkakaintindi ko, no, ginagawa yun para lumakas ulit yung breathing niya, no, kasi inaalis siya sa tubig. Tapos, binabalik ulit siya, no, tapos sinusok ulit siya. So, yung pagsusok naman, guys, pwede naman daw siyang gawin everyday. No, hindi lang porket may sakit or may problema yung turtle natin. So, pwede siyang gawin everyday yung mag-soak ng electrolyte, no. So, actually, beneficial pa nga siya. So, yun, guys, no, after 2 weeks, no, nakita ko na kumain na siya. Kasi nung unang dating niya, ayaw niya talagang kumain. Tapos, hindi siya active yan. Pag nilagay ko siya sa kamay ko, nakaganyan lang siya, tapos nagtatago siya. Until now, ganun pa rin siya. Pero, kapag ka nilubog na siya sa tubig, no, nagiging active na rin naman siya. Tapos, kumakain na siya. So, tinanong ko si Turtok, no, kailan ko siya pwedeng isama kay Shelly? Kasi baka nga, mahawa kung meron sakit, no. So, according sa kanya, after a month, no, para wala ng pathogens. So, nag-decide ako na after 1.5 months, saka ko siya isama. And then, yun, nung sinama ko, na-curious si Shelly, no. Pero so far walang aggression. Sure din na pareho silang female, no. Walang aggression sa kanila, wala namang mga nasira na toes ng ngipin kasi usually daw kapag male to male, no, medyo nagpapakita ng aggression and then parang nagkakagata ng toes, no. So minsan tumutubo naman daw pero syempre hindi siya okay. So dahil both female naman sila, wala akong nakitang aggression sa kanilang dalawa. And then ayun, so far, so good. Okay sila. No? Okay silang dalawa. Tapos, wala naman ako nakitang pagbabago kay Shelly, no? Parang hindi na, siguro wala na siyang sakit, no? Kaya parang hindi na rin, wala akong nakitang kahit anong negative, no? Sa kanilang dalawa nung pinagsama ko na. So, meaning, okay na sila, no? Tapos, ayun, mapapansin nyo lang talaga si Shelly, napakarot. In terms of feeding, si Shelly talaga yung pinakamakulit. Siya yung pinakamabilis sa feeding. Kasi ito, kaya ginagawa ko pag feeding, naglalagay ako ng isolation box doon si Shelly para makakain to. Kasi minsan naubusan to ng pagkain ni Shelly. So, ayun. Ayun yung kwento nila, guys, no. Nagkaroon din ako ng magandang experience sa paano ang gagawin kapag ganun yung turtle, no. Ayun. So far, nasa kwarto sila, guys. Tapos, yung pwesto nila nasa gilid ng bintana. So, morning sun lang yung tumatama sa kanila. Pero, according kasi sa mga kaibigan natin na nagkikip ng turtle, mas better na naka-outdoor sila. Nung una, parang iniisip ko noon yung about filtration. Tapos, ulit, according kay Turtok PH, yung sa kanya naka-outdoor. Tapos, yung pond niya is talagang nag-algae, may pure algae yung niya, no, yung turtle pond niya or yung turtle tank niya. So, yung algae is nagsiserve na rin siya as filtration, no, kasi kapag dumumi yung turtle, so nagkokos din yun ng ammonia. So,
yung mga algae yung nag-absorb ng ammonia. So napakaganda nung way, no. Very very natural yung way ng pag-absorb ng ammonia. Hindi na kailangan ng filtration, na kailangan pang gumamit ng electricity, no. So yun, napakaganda. So naisip ko ganun din yung gawin ko dito, no. So syempre para makatipid ka na rin sa kuryente. Tapos mas maganda pa, no, pabor na pabor kasi mas better daw ang outdoor setup para sa mga turtle, no. So ayun, dito sa natin, dito sa roof deck natin, nakita nyo naman may bubong, pinakita ko kanina. Pero dito sa pwesto niya, guys, tinatamaan ng araw to, no. So ayun, nilagyan lang natin ng ganitong takip kasi marami tayong bisitang pusa dito. Syempre hindi natin masabi, no, na syempre yung ibang pusa nagugutom din. So baka gawin silang food trip, no. Kaya ayun, better safe than sorry, no. Kaya ayun, update ko kayo, guys, no, kung ano yung mga magiging nila, no, yung journey natin sa pagkikip ng turtle. Actually gusto ko pa talaga magkaroon ng ibang turtle, no. So ayun, pero so far dalawa muna tayo, maging responsible muna tayo sa pagkip ng turtle kasi kailangan masanay muna tayo bago tayo magkip ng marami kasi syempre hindi lang naman yung happiness natin yung kailangan nating intindihin, yung happiness sa hobby, no. Syempre kailangan din nating i-consider yung mga inaalagaan natin na sigurado tayo na mabibigay natin yung mga kailangan nila at maalagaan natin sila ng maayos, no. Kasi ayun, guys, no, isa pala sa mga nalaman ko din sa pagkikip ng turtle yung usually pala, kaya pala pinagbawal siya sa mga pet store kasi usually yung mga turtle na to is wild caught, no. So medyo na-guilty din ako na wild caught pala sila, no. Tapos ayun, kaya pala medyo nagiging na sila, nagiging endangered na sila, no. So ayun, kaya sa mga gustong mag-keep nito, so yun, at least may idea kayo na wild caught sila, no. Kaya syempre hinay-hinay lang din sa pagbili sa kanila para hindi naman sila masyadong maubos. At syempre kung bibili kayo, dapat make sure na, 'di ba, maalagaan nyo or kung kaya nyo silang mai-breed tapos yun yung maibenta sa market, no, para hindi na wild caught yung kukunin, no. Syempre, bago kayo mag-breed, kailangan kumuha kayo ng farm permit, no, kay DENR para legit yung pagbe-breed nyo ng turtle, no. At kailangan yon, guys, no, para hindi kayo masita or hindi nyo ma-violate yung mga law ni DENR, no, about sa mga ganitong klaseng pet. Ngayon, ayun, pakita ko sa inyo, guys, no, kung paano ko ginawa yung temporary ulit na enclosure, no. So meron na tayong temporary sa baba nun, tapos meron pa ulit tayong temporary dito kasi gusto ko talaga itong gawan, guys, ng magandang setup kahit silang dalawa lang. Tapos ayun, update ko ulit kayo, guys, no, kapag gagawin na natin yung mismong setup na nila, no. Mas gusto ko kasi mas malaki, tapos may mga halaman, meron pa ring filtration na parang medyo waterfall effect, no. So yun, ganun kaganda yung gusto kong gawin. Siguro mga at least 4 feet, no, ang haba niya, no, para maganda-ganda yung habitat nila, no. At ayun, tara, proceed tayo, guys, sa proceed tayo, guys, sa paggawa ng setup nila. So yun, guys, no, nandito na tayo sa bahay. So dito natin, guys, ilalagay si Shelly saka si Georgie, no. Ito pala sila, guys. Andito sila sa temporary tank, no. So ayun, ayun, no. Yan, tas ito isa. Yun. Hello. Wait. Ang labo. Yan, si Shelly yan, sobrang harot. So yun, guys, malapit sila sa bintana. Pag may yung morning sun, tumatama sa kanila, no. So sakto lang. Pero bala ko yakit na sila sa roof deck. So akit na tayo doon, guys. Buti na lang umabot tayo, no, kasi eto na yung ulan. Yun, umuulan na nga. So dito natin gawin sa roof deck, guys. Nandito yung ibang gamit. Alright, ayan. Okay, meron tayong grinder. Tapos yung cable tie natin, safety gloves. Ngayon, yung takip nito, guys, ikakat natin, no. Tapos lalagyan natin ng screen para maiwan natin dito, no, kasi mahirap na magbaka sakali kahit na
Syempre, mahal natin ang mga pusa. Minsan, pasaway sila, no? Baka kasi kunin. So, yun guys. Safety mask din, no? Safety helmet. Tapos, ito yung takip natin. Alright, tapos meron din tayong soldering iron para pang butas ng plastic, no? Para pag kinable tie natin yung screen mesh, no? So, yun nga guys, no? Sa pagkakaalam ko talaga may ano pa ako, metal na screen mesh. Pero hindi ko na makita. Siguro nagamit ko na yata kung saan. Pero yun, dahil temporary lang naman, plastic wire mesh muna tayong gamitin natin, no? So, gusto ko sana metal kasi just in case, no? Though wala namang umakit na daga dito sa roof deck. Tingin ko hindi naman siguro mangangat-ngat ng daga to at makuha yung yung turtle natin, no. Pero yun, gamitin na natin, no? Kasi maraming talaga guys, maraming dagang pumapasok dito mula sa ibang bahay. Ngayon naman walang takip yun, pero wala naman nangyayari sa kanila eh. So okay lang naman siguro to guys, no. So ayun, umpisa na natin gumawa. So yun guys, no, natapos na nating ikat, ayan. Tapos gawin natin ngayon, butasan natin, no, gamit itong soldering iron natin, no, para hindi matagal, no, para mabilis din yung proseso. So, ayun guys, no, pagkatapos nating mabutas to, ipwesto na natin sa ilalim yung screen mesh natin, no, yung plastic screen mesh. Tapos, sukatan natin. Then, pagkatapos nating sukatan, i-cable tie natin, no. So, sa ilalim ko inilagay yung screen mesh para malinis yung sa ibabaw, no, yung sa kabilang part niya. So, gugupitin ko muna to guys, tapos pakita ko sa inyo. Okay guys, nagupit na natin siya dun sa tamang laki lang, no. So ngayon, gamitan natin siya ng cable tie, no. So cable tie lang para madali lang no. Madali lang siyang alisin kapag gusto nating palitan ng screen mesh, no. So yung screen mesh ko guys, sa loob ko din pinadaan yung square. Parang makikita lang sa labas yung guhit na puti, no. So mas malinis siya tignan. So ulitin lang natin sa lahat guys. Tapos ayun na, ganun lang kadali, no. Meron na tayong cover ng turtle tub natin, no. Na sure tayo na hindi mapapasukan din ng kung ano-ano. Hindi mapapasukan ng dumi or mga siguro maliliit na bato na pwede nilang makain or na ma-choke sila, no. So mga hazards, no, para sa natin, sa turtle natin. Tapos ayun, protection na din to para sa mga possible na predator nila, no. Kaya maganda na ma-secure at maging safe yung mga turtles natin. So ayun, pakita ko sa inyo guys yung final result, no, pag natapos natin to. So yun guys, no, okay na siya. Ayan, malinis tignan, no. May mga part lang na nadali tayo ng grinder, pero okay lang yun, wala naman siyang problema doon. Tapos ayan, yung mga connections natin, okay na. So ugasan ko lang muna to guys, kasi etong black box na to, ginagamit ko siya pang ginagamit ko siyang pag bumibili ako ng mga paninda na lava rock, mga sand, no. So kinakabit ko, tinetape ko sa motor to, tapos dito ko kinakarga. So ngayon pwede naman tayong bumili ng bago. So lagay muna natin yung mga turtles natin dito, kasi mas mahalaga guys na mas mahalaga yung turtles na mai-outdoor natin, no, para maging malayo sa sakit, no. So yun guys, no, punuin muna natin yung
testingin natin guys yung tub natin. Bali, ang ginawa ko, dito muna yung basking area nila. Tignan natin kung hindi naman lulutang, no? Kasi butas-butas naman to. So, ganyan lang kasimple. Tumatama yung morning sun dito, no? Kasi covered yung roof deck natin. So, tignan natin, no, kung dito lulutang, ito yung maging basking area. Tapos, kung ayaw nila, pwede silang pumunta sa tubig, no? Kung naiinitan sila masyado. Kunin na natin sila, no? Iakyat na natin. Lagay muna natin dyan. Ayan. Okay. Ito si Shelly, guys. Yan. Tapos, kunin natin si Georgie. Ika na. Yan, si Georgie. So yun guys, no, dito siya nakalagay. Ito guys is overflowing ano to, no, fountain. Tapos meron niyang filter media sa loob. Ito yung unang-unang project na gusto kong i-upload sana sa YouTube, no. So hindi pa kasi siya natatapos. So dito ko muna pansamantalang nilagay si Georgie sa si Shelly. Pero ayun, ilipat natin sila sa taas, no, kasi mas better doon sa taas kesa dito sa loob ng kwarto. Though wala naman ako nakikitang problema sa kanilang dalawa, no. Healthy naman pati yung condition nila, yung shape, no, yung according sa friend natin na nakakita sa kanila, yung in terms of ano sa shell, yung body size. So mukhang healthy naman daw sila. So, ayun guys, no, lipat muna natin sila dito sa basking area nila. Hayaan natin silang kusang mag-dive, no? Nag-dive agad si Shelly. So, yun guys, no, nung una ang nilagay nating basking area nila ito. So, ka-level yung tubig, no? So, hindi ko sila nakikita na nagpupunta dito. Saka, naisip ko lang, do kaya naman nila mag-hold ng breath ng matagal, no? Pero baka masyadong malalim. So, ginawa ko, binabaan ko, no, para hindi rin masyadong pagod. Ngayon, binawasan ko yung tubig. Noong una, ito yung ginamit natin, no, kasi wala akong makitang mas maikling kahoy. Pero, so far, okay naman siya. Ayan. So, pwede silang umangat dyan para mag-bask. Tapos, sa part na yun is yung shaded. So, punta ako sa store. May mga bagong dating na driftwood. So, nakita ko to. Mas maganda, guys. Ayan, no. Ayan. So, pwede silang magtago sa ilalim. At the same time, pwede silang mag-bask dito. So, ilagay natin. Ayan. Diba? Kakapit yung kuko nila dyan, guys, no? Kaya walang problema. Tapos, ayan. May pwede pang taguan sa ilalim. So, mas better sa temporary tank nila, no? So, siguro ayusin ko lang ng konti para naman may swim space sila dito sa partner na to, no? So, hindi ganun kataas yung tubig. At the same time, kayang-kaya nilang umakit agad, no? Siguro, ang gagawin ko, yan, ganito siguro. Yan. So, ayun, napakasimple lang ng setup nila, guys. Ayan siya, no? So, yun guys, no, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo dahil ako, ang dami kong natutunan, no, sa pagkikip ng turtle kahit na hindi pa ganun karami pero marami-rami na rin. So, kaya big thanks talaga kay Turtok PH. Maraming salamat sa iyo, Kuy, sa pagbibigay ng oras para turuan ako, no. Kaya, ayun, kung ano guys, no, kung may mga tanong kayo regarding sa turtle, pwede nyo bisitahin yung TikTok page ni Turtok PH, no. Maraming kayo matututunan sa kanya tungkol sa mga turtles, no. So, napakagaling niyang content creator na yan, guys, no? So, ayun, para kung sakali na ma-encounter nyo rin na yung mga ganitong experience tulad nung kay Georgie na may sakit siya, paano siya alagaan, no, para gumaling. So, ayun, sana nabigyan ko kayo ng konting insights, no, sa kanya. So, ayun, guys, no, kung nagustuhan nyo yung video natin, subscribe nyo naman yung channel natin and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin sa hobby, no. So, ayun, maraming salamat sa panonood, guys, at hanggang sa muling video, no. So, hanggang sa muling paglangoy, guys. Tito Tum out.